Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napatingin si Cindy sa pinto ng silid nila ni Kisha nang kumatok si McCoy roon. Kasunod niyon ay ang pagsungaw ng mukha nito sa siwang ng pinto. "Pwede ba akong pumasok?" tanong nito. "Oo naman. Bahay mo ito. Kahit anong gusto mong gawin pwede," sagot niya. Ilang araw na rin silang magkasama. Sa ngayon, ayos naman. Pinaparamdam niya rito ang pagiging komportable. Kaya kahit paano ay hindi na siya nailang dito. Hindi na rin naman nagpaparamdam si Owen, kaya lalong wala na silang pinagdidiskusyonan ni McCoy ngayon. Malapit nang magbakasyon sa eskwelahan. Baka wala ng klase si Owen sa susunod na linggo. Siguro ay uwi ito sa Davao. "Seryoso ka? Pwede kong gawin ang kahit ano gusto ko?" Balik tanong nito. Nang tingnan niya ito ay may pilyong ngiti sa mga labi nito. Kunwari ay inirapan niya ito. "Pwede mong gawin ang kahit ano, basta wala itong kinalaman sa akin." Ilang sandali muna siyang tinitigan nito. Pagkatapos ay unti-unting napalis ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Kung ano man ang tumatakbo sa isip nito ay wala siyang ideya. Ang tanging alam niya ay ang pagpipigil niya sa sariling paghinga habang nakatitig ito sa mukha niya. Diyos ko, ang gwapo niya talaga. Paano ba naman niya ito matatanggihan kung lagi itong nakikipaglandian? Ni hindi siya makapaniwalang may ganoon siyang katinding self-control. Nakakatukso siya. Kaakit-akit. Pilyang na isaloob niya, pero karakarakang pinalis iyon sa isip niya. Itinuon niya ang buong pansin sa pagtitiklop ng mga baby dresses ni Kisha. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito nang ilapag nito ang bitbit na grocery bags. 2 malaking lata ng gatas at 2 malalaking pack ng diapers ang laman yun. Pagkatapos nilang mag-early dinner, ay nagpaalam itong sasaglit sa grocery store para mamili ng supplies daw ni Kisha. "Nagpanic buying ka," sabi niya, nakamulagat sa mga pinamili nito. "Baka kasi maubusan ng gatas at diaper si Kisha." "Mahirap na kung sa gabi pa ako lalabas para bumili," sagot nito. "At sumaglit ako sa mall sa malapit para bumili nito." Inilapag nito ang isa pang supot na hawak. Gadgets Telecoms ang pangalan ng supot na papel. "Hindi tayo magkaroon ng pagkakataon na makalabas. Kung kailan naman kailangan, saka pa nagpaalam na hindi magre-report si Tonya, iyong tagalinis ko rito. 2 beses sa isang linggo siyang pumupunta dito. Kaya pasensya ka na, Cindy, kung pati ibang trabaho rito sa bahay ay nagagawa mo na rin." "Ano yan?" tanong niya, nakatingin sa supot na papel. Inilabas nito ang laman yon. Cellphone. Nagulat siya. "Bumili ka talaga ng cellphone," sabi niya. "Kailangan mo ito. Huwag kang mag-alala at mura lang naman ito. Medyo lumang modelo pero nagandahan ako nang makita ko." Napangiti siya. Oo, ang cute. Babaeng-babae talaga. Si Shawi ang magmamanan yon na isaloob niya. Nai-imagine na niya ang tuwa sa mukha ng bunsong kapatid niya kapag nakita nito ang cellphone na iyon. Binasa niya ang pangalan ng model ng unit sa kahon yon, iPhone ang pangalan ng cellphone. Pink ang kulay. "Maraming salamat ha." "Ay huwag mo nang banggitin," ani niya sabay ungol. Hindi napalis ang ngiti niya hanggang sa mabuksan niya ang kahon. "Ay charge mo na. 4 na oras lang yata ang kailangang initial charging niyan." "Salamat." "Sige, it's a charge ko na." Umingit si Kisha sa crib nito pagkatapos niyang ma-assemble ang cellphone at maisaksak ang charger. Halos sabay silang humakbang ni McCoy para silipin ang bata sa crib. Nag-inat lang pala ito at bumalik na sa pagtulog. "Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga sa kanya?" tanong nito nang maupo ito sa rocking chair na nasa tabi ng crib. Umiling siya. Kapag umiyak daw ang baby, 2 lang ang pwedeng maging dahilan, gutom o puno na ang diaper. So far, tuwing iiyak si Kisha, isa sa mga rasong iyon ang dahilan ng pag-iyak niya. Talaga? Napaisip ito.
Pero bakit sa akin, iyak siya ng iyak? Sinicheck ko ang diaper, okay naman. Sinasaksakan ko ng dede, ayaw naman. Pwede bang may pangatlong dahilan kung bakit sobra ang iyak ng sanggol? Parang baka naiisip mo na nainik siya o ganoon. Kasi, bago ka dumating dito nung unang araw mo, iyak siya ng iyak. Iginala ko siya sa mini playground sa ibaba. Tumahan naman. Nabubore na ba ang mga baby? Natatawang sabi niya. Pwede pa ba isa pang dahilan ay? Ayaw nila sa nag-aalaga sa kanila? Tanong nito, kakamot-kamot sa baba. May posibilidad. Ngumisi siya. Baka ayaw ni Kisha sa'yo. Ang ngumisi rin ito. Hindi ko masasabi na pareho ang nararamdaman niya. Medyo mahirap nga siya, pero cute siya. Matipid siyang umiti at sandaling tinantiya ang sasabihin. Baka nararamdaman niya na excess baggage siya para sa'yo. Kaya lalo niyang ginagawa ang asal, sabi niya. Tumingin siya at ngumiti ng malaki para i-emphasize ang biro, baka ma-offend ito. Oo nga, ang talino ng baby. Hehe, nakakatawa naman, sabi niya habang nakangiti. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Alam mo, natutuwa ako na nagkakasundo kayo ni Kisha. Sabi ko nga sa'yo, magkadugo kayo. Siguro nararamdaman mo rin ang tibok ng dugo niya, Cindy, sabi niya nang may pag-asa. Matipid na umiti lang uli siya. Unfair naman sa sanggol na itakwil niya ito, kahit talaga namang hindi niya nararamdaman ang lukso ng dugo niya rito, dahil hindi pa naman niya napapatunayang hindi nga anak ng daddy niya si Kisha sa kapatid ni McCoy. Ayos yan, nakangiting sabi nito. Sinulyapan nito ang natutulog na pamangkin. Pero ngayon pa lang, may naiisip na akong magiging problema kapag tapos na ang 2 linggo na serbisyo ko rito. Kaya palagay ko, kailangan mo nang matutuhan iyon kung wala kang balak na kumuha ng ibang tagapag-alaga sa kanya. Isa pang opsyon ay hanapin ko muna ang kanyang ina bago ako umalis. Kunot noong tiningnan siya nito. Ano iyon? Marunong kang magtimpla ng dede, madali lang namang maglinis at mag-sterilize ng feeding bottles, kaya mo na ring magpalit ng diapers ngayon, marunong ka bang magpaligo ng baby? Umiling ito. Wala ako balak subukan. Baka kasi masaktan ko siya sa mga kamay ko. Humaba ang nguso niya. Napakaliit ni Kisha, noong una ay natatakot siyang paliguan ito, pero nagamay na rin niya kahit paano. Doon niya napatunayan na ang bawat babae ay may likas na pakiramdam ng pagiging ina. Hindi pa niya nasusubukan ang mga bagay na ginagawa niya kay Kisha, ngunit tila alam na niya ng eksakto kung ano ang dapat gawin. Pero kimi pa rin siya kapag pinaliliguan ang sanggol. Nahihirapan siyang mag-shampoo ng tender na buhok nito. Paano mo siya pinaliliguan noong wala pa ako rito? Tanong niya. Ang assistant ko ang nagpapaligo sa kanya. Naregaluhan ko tuloy ng D&G light blue. Ginawa ko siyang yaya. Napangiti siya. Mapagbigay pala talagang boss ito. Dagdag pogi points na naman kay McCoy. Hindi ka ba nahihirapan sa pagpapaligo sa kanya? Nahihirapan nga. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Hindi ko yata nasa shampoo ng maayos ang buhok niya. Natatakot pa rin akong hawakan siya kasi parang ang hina-hina niya. Oo nga naman, natatawang pagtatama niya, pero napakagaan naman ng kamay mo. Pero siguro, kailangan ko pa rin ng konting tutorial. Isang crash course sa pag-aalaga ng bata. Mabuti na rin na masigurong hindi mali ang mga ginagawa ko. Huminga siya ng malalim. Pero nandito ako ng 2 linggo, kaya sa tingin ko kakayanin ko naman ang responsibilidad ko sa loob ng panahong iyon. Oo nga. At saka, sa ngayon, wala pa naman akong naiisip na palpak sa ginagawa mo sa bata. Hindi ko sinasabi na eksperto ako, malay ko ba kung tama o mali ang ginagawa ko, di ba? Pero mukhang may talento ka talaga sa mga baby. Marunong kang mag-alaga. Ngumiti siya ng mahinhin sa papuri. Salamat. Bagay ka talagang maging ina, dagdag pa nito. Dama niya ang pamumula ng mga pisngi niya sa tinura nito, bagay na hindi niya maintindihan dahil ano naman ang nakakablash sa sinabi nito. Karapat dapat siyang maging ina, ano ba ang mali siya roon? Huwag mo nang sosobrahan, biro na lang niya. Ayos na iyong naunang papuri. Salamat ha. Pero hindi kita binobola, sagot naman niya. Sabi nito. Umiti na lang siya. Sa makalawa ay magre-report na si Tonya, iyong tagalinis dito sa unit. Magpapaturo tayo sa kanya. Okay. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila pagkatapos nyon. Baka gusto mo magkape muna tayo?
Alok nito kapag Kwan. Gagawa ako ng brewed sa coffee maker. Doon tayo sa balkon magkwentuhan. Ba tayo dapat matulog na? Baka madaling araw pa rin tayo gising pag nagkape tayo sa ganitong oras. Parang noong unang gabi niya doon, kahit may kutob siya na may ibang dahilan. Siguro kasi nakatira siya doon, o hindi niya maiwasang isipin si McCoy, gaano siya kalapit. Ay pasensya na. Oo nga, medyo late na pala, sabi nito at saka tumayo na. Lumapit ito sa crib at hinalikan ang natutulog ng si Kisha. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Good night. Good night. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Talaga bang matutulog ka na nakapajama? Niyuko niya ang sarili. Isang maluwag na set ng pajama iyon. Komportable siya sa pantulong iyon. Oo, may problema ba? Ngumiti ito ng maluwag. Walang problema. Naninibago lang ako. Bakit? Sanay ka bang puro naka-nighties ang mga babaeng nakakasama mo sa kwarto? Huli na para baguhin niya ang tono ng boses niya. Halatang kinakabahan siya noong mga sandaling iyon. Nahiling niya na sana ay hindi nito nahalata iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit nagiging sobrang sensitibo o tensyonado siya tuwing kaharap niya ito. Hindi naka-nighties. Nito. Hubad. Pagkatapos ay umiti ito ng makahulugan. Nalaglag ang mga panga niya. Nakuha pa nitong kumindat sa kanya bago ito tuluyang tumalikod. Nang ilapat nito ang pinto ay mabilis na lumapit siya roon. Naiinis na inilock niya iyon. At talagang hindi na ito nahiyang ipaalam sa kanya na sanay itong nakahubad ang mga babaeng nakakasama nito sa kwarto. Ni hindi man lang ito nagpaka-discreet tungkol doon. At nagpupuyos ang loob niya dahil doon. Pero kinalma rin niya agad ang kanyang sarili. Bakit siya magagalit sa maliit niyang pag-amin? Ano naman ang pakialam niya kung pulos mga hubad na babae ang nakakasama nito sa kwarto? Natigilan siya. Tunay na napatunayan, siya ay nagsiselos. Siguruhin niyo lang natatakpan ninyo ang tainga ng baby para hindi mapasukan ng tubig, sabi ni Tonya, ang tagalinis sa pad ni McCoy. Pinakiusapan ito ni McCoy na paliguan si Kisha. Pinanood nila itong magpaligo sa lababo. Sa ngayon, tama naman yata ang mga naunang ginawa kong pagpapaligo, naisip ni Cindy. Masyado nga lamang siyang nangingiming hawakan ang sanggol habang nasa tob dahil napakaliit ni Kisha. Mukhang madali. Kaya mo na bang paliguan si Kisha sa ganung paraan? Tanong sa kanya ni McCoy. Tumango siya. Nagawa ko na rin naman. Kaya ko nang maging kasing komportable nito niya. Kung hindi lang sana sobrang liit ni Kisha, ay makakayanan ko ng walang kahirap-hirap iyon. Pero para kasing napakamarupok pa niya, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba kapag pinaliliguan ko siya. Idagdag pang lagi na lang siyang umiiyak. Ang ibig kong sabihin, natatakot ako na baka mabitawan ko siya o may masamang mangyari. Madali lang naman ito, sabi ni Tonya. Muli nitong binuhusan ng maligamam na tubig ang munting katawan ni Kisha. Pinitik nito ang maliit nitong tiyan. Inulit nito ang ginawa ng ilang beses. May kabag ang bata, pahiran ninyo ng asit manzanilla. Saka parang naninilaw siya. Dapat paarawan ninyo para mawala ang paninilaw. Nagkatinginan sila ni McCoy. Bakit niya na-miss ang kabag ni Kisha? Tumikim siya. Sa totoo lang, alam ko ang tungkol sa asite de manzanilla. Ang problema ay hindi ako marunong tumingin ng kinakabag at hindi kinakabag na tiyan. Itinuro ni Tonya ang trick kung paano pumitik ng tiyan. Dahan-dahan lang. Tantiyado lang dapat para huwag siyang masaktan. Ganito ang tunog kapag may kabag. Pinitik uli nito ang tiyan ng sanggol. Tumango siya. Sige, naiintindihan ko. Hala, iladlad mo na iyang tuwalya ng bata para matuyo mo na ang katawan niya. Ginawa niya ang sinabi nito. Inilagay nito si Kisha sa ibabaw ng nakaladlad na tuwalya. Siya na ang bumuhat kay Kisha papunta sa kwarto para bihisan ito. Kasunod niya si McCoy. Sa kama na muna niya inilapag ang bata. Tinuyo niya ang katawan nito bago ito pinulbusan. Nagsisimula na naman itong magligalig. Siguro nga dapat dalhin na natin sa pedya niya si Kisha. Baka may sakit siya kaya iyak siya ng iyak, sabi niya kay McCoy kapag kuwan. Sino ba ang pedya niya? Umiling ito. Hindi ko kilala. Sa tingin ko, dapat ka nang maghanap ng isa, Anya. Habang binibihisan na si Kisha. Sa Saint Nazareth na lang natin siya ihanap ng pedya, sagot ni McCoy.
Tutal, doon naman siya ipinanganak. Pwede na rin natin sigurong itanong sa birth record niya kung sino ang pidya niya. Ikaw ba ang kasama ni Gwen sa panganganak? Tumango ito. Nakilala ko ang pediatrician pero hindi ko nakuha ang pangalan niya. Pasensya na. Sige, dalhin na natin siya ngayon. Ang sanggol ay dumaranas ng bahagyang hirap sa paghinga. Medyo naninilaw rin siya dahil kulang sa vitamin D. Maliban doon, wala naman akong makitang diferensya sa kanya, sabi ni Dr. Malabanan. Ito ang pediatrician na may clinic schedule nang pumunta sina Cindy sa ospital. Nagkataon na ito rin pala ang pediatrician ni Kisha. Nakilala ito ni McCoy nang magkaharap ang dalawa. Ano ang masasabi mo tungkol sa kalagayan niya, Doc? Tanong ni McCoy. Malinaw, kulang sa sikat ng araw ang anak ninyo. Mas maganda kung paarawan niyo siya tuwing umaga. Sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga magandang paarawan ang bata. Hindi pa masyadong masakit sa balat ang sikat ng araw sa mga oras na iyon. Makakatulong din kung makakakuha siya ng sariwang hangin, suhestyon nito. Napatingin siya kay McCoy. Hinihintay niyang itama nito ang maling akala ng doktor na anak nila si Kisha, pero tahimik lang ito at matamang nakikinig sa sinasabi ng pediatrician. Una ba siyang anak ninyo? Tanong ng doktor sa kanila. Oo, Doc, sagot ni McCoy. Muli ay napatingin siya rito. Pero kagaya kanina ay hindi siya tinitingnan nito. Bakit nito sinasabing anak nila si Kisha? Iyong kabag niya, ano ang dahilan on, Doc? Tanong nito. Kadalasan, indigestion ang karaniwang sanhi ng colic. Maiiwasan ninyo ito sa pamamagitan ng pagpapalunok sa kanya pagkatapos ng bawat pagpapakain. Ganito ang gawin ninyong pagkarga sa kanya para makadighay siya ng maayos. Binuhat nito patayo si Kisha. Yinakap niya ang sanggol ng mahigpit sa kanyang dibdib. Kapag nakadighay na siya, sa kanya siya pwedeng ilapag sa crib o sa kama. Mas mabuti ba sa kanya kung sa probinsya muna kami magstay? Sa kondominium kasi kami nakatira ngayon, dagdag na tanong pa ni McCoy. Napatingin na naman siya rito. Parang hindi niya gusto ang tinutumbok ng mga tanong nito. Mas mabuti iyon para sa bata ngayon. Siguro kahit ilang linggo lang. Mas maganda ang sariwang hangin para sa kanyang mga baga. Tiyak na air-conditioned siya buong panahon. Hindi kinontra ni McCoy ang sinabi ng doktor. Mataman lang itong nakinig sa sinasabi ng huli. Titignan ko na lang siya sa susunod niyang check-up. Punta ka na kay mommy, baby. Iniabot na ng pedya ang bata kay Cindy. Kinuha niya ito. Dudang tiningnan niya si McCoy, pilit na hinuhuli ang mga mata nito, pero sadya yatang ayaw siyang tingnan nito. Ano ba ang niluluto nito sa utak nito? Muling naupo si Dr. Malabanan sa swivel chair nito. Sa ngayon, magpre-prescribe ako ng vitamins para sa kanya. Sa susunod na buwan, sa parehong petsa ang susunod na check-up niya kung wala namang magiging problema. Gusto sana niyang tanungin na si McCoy kung ano ang sinasabi nitong sa probinsya sila mag-stay. Pero hindi talaga ito nakikipag-eye contact sa kanya. Hanggang sa makalabas sila ng klinik ni Dr. Malabanan ay umiiwas itong magkatinginan sila. Tumaas na tuloy ang kilay niya. Sa palagay ko, ang pinakamagandang gawin ngayon ay dalhin si Kisha sa Hunterial, sabi ni McCoy agad pagkaupo pa lang niya sa driver's seat. Ano sa tingin mo? Iyon na nga ang nasa isip ni Cindy nang marinig niya ang itinanong nito kay Dr. Malabanan kanina. Magandang ideya yan, komento niya. Gaya nga ng sabi ni Doc, kailangan ni Kisha ng sariwang hangin. 4 na oras na biyahe mula Maynila. Napaisip siya. Pwede tayong umalis ngayon. Naroon ang ancestral house ng mga Ortiga, pero dahil sikreto pa kina mama at papa ang tungkol kay Kisha, dadalhin ko na lang siya sa rest house ko. Isang cabin sa bundok iyon. Baka ang mama ko naman ang atakihin sa puso kapag nag-uwi ako ng baby sa bahay. At dapat na si Ate Gwen ang magkusang magsabi sa mga magulang namin. Sige, siguro ayos na iyan. Sabi uli niya. Kailan mo ba balak dalhin si Kisha sa Hunterial? Ngayon na ba? Siguro, pwede na akong umuwi muna habang naroroon kayo, di ba? Napatingin ito sa kanya. Nagtama ang mga mata nila sa rearview mirror. Pareho ko kayong isasama. Napamata lang siya rito. Matagal bago niya nagawang sumagot. Wala sa usapan nating lalayo tayo sa Maynila. Inaasahan mo bang sasama ako sa iyo sa Hunterial? Hindi man niya aminin, alam niya sa sarili niya na natatakot siyang muling tumuntong sa hometown niya. Nila pala ni McCoy.
Ang pagbabalik doon ay magdadala ng maraming matamis at mapait na alaala. Kaya na ba niyang harapin iyon? Pero bakit hindi, Cindy? Ano ang kinatatakutan mo? Bumuntong hininga si McCoy. Maganda ang rest house ko sa Hunterial. Maganda ang paligid, preskong-presko roon. Sigurado akong magugustuhan mo doon. Hindi mo ba nami-miss, Cindy? Tahimik na buhay. Sariwang hangin. Malayo sa mga problema. Doon ako madalas magstay kaysa rito. Bukod pa doon, hindi ka mahihirapan kasi pagdating natin doon, pakikiusapan ko iyong asawa ng katiwala ko kung pwedeng tulungan kang mag-alaga kay Kisha. Hindi siya kumibo. Malakas ang kutob niya na hindi makakabuti kung sasama pa siya rito sa lugar na pagdadalhan nito kay Kisha. Huwag mo na muna kaming iiwan ni Kisha, Cindy. Sabi mo, mananatili ka ng 2 linggo lang, pinakamataas. Hindi pa naman tapos ang 2 linggong yon, di ba? Wala ka pang ang 1 linggo eh. Nakikiusap ang boses nito. Nakatingin pa rin ito sa kanya sa rearview mirror. Ibinaling niya ang mga mata kay Kisha na noon ay natutulog sa baby carrier nito sa tabi niya. Kailangan niyang gawin iyon dahil parang nalulunod siya sa mga titig ni McCoy. Kailangan ko pa bang makiusap sa'yo? Kailangan ko pa bang magmakaawa, Cindy? Pa-cute na tanong nito. Napabuntong hininga siya. Pinalis niya ang kabang nararamdaman sa ideyang lalabas sila ng Maynila. Wala naman sigurong magiging masamang epekto sa atraksyon niya para dito ang hangin sa probinsya. Pakiusap. Nang tingnan niya ito sa salamin at magtama ang mga mata nila, tumango na siya. Ang sama ng paghusga niya sa sarili niya pagkatapos. Bakit nahihirapan siyang tanggihan ang lalaking ito? Hindi niya makwestiyon ang nag-uumapaw na charm nito. Kaya tulungan mo ako, Diyos, ang pipi niyang dasal. Salamat, Cindy. Pangako, magugustuhan mo ang place ko sa Hunterial. Baka hindi mo nagustuhing bumalik sa Maynila kapag natikman mo ang relax na pamumuhay doon. Kunwari pa, doon ako lumaki. Hindi mo kailangang paalalahanan ako, sabi niya. Pero ang tinutukoy ko ay yung paraiso kong pahingahan. Ang ganda, pangako, Cindy. Hindi ka magsisisi na sumama ka roon. Mamahalin mo iyan gaya ng pagmamahal ko. At dahil aalis tayo ng bayan na wala sa kasunduan, bibigyan kita ng bonus. Ano sa tingin mo? Hindi na siya kumibo. Mas mabuti na sigurong ma-inlove siya sa rest house na sinasabi nito kaysa ma-inlove siya mismo kay McCoy Ortiga. Ngayon pa lang ay dapat na niyang bantayan ang damdamin niya para dito. Kung bakit naman kasi sobrang gwapo nito. Bukod pa roon, maganda pa ang ugaling ipinapakita nito sa loob ng kulang-kulang 1 linggong pagsasama nila sa iisang bubong. Isang mapaminsalang kombinasyon para sa isang taong nahuhumaling na sa kanya, tulad niya. Kung hindi nga lang ba siya nang hihinayang sa tripling sasahurin niya rito, hindi na siguro siya sasama pa rito patungo sa Hunterial. At kung hindi siya natatakot na baka makarating sa pamilya niya ang hinala nitong ang daddy niya ang ama ni Kisha, lalong hindi siguro siya mapapapayag nito. Hindi mo ba isasama sa listahan ng mga rason mo ang dahilang gusto mong makasama si McCoy kaya pumayag kang sumama sa kanya sa isang lugar na tinalikuran na ninyong mag-ana? Tahimik lang siyang umungol. Ayaw niyang aminin iyon sa kanyang sarili. Sa susunod na kabanata, mas malalalim ang ugnayan ni Cindy at McCoy habang unti-unting nagkakaroon ng mas personal na mga sandali sa rest house sa Junterial. Haharapin nila ang mga nakatagong emosyon at mga lihim na maaaring magbago sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin,